In the interest of fair play, bigyan natin sila ng pagkakataon din na sagutin yung mga reklamo laban sa kanila. Pero isang sigurado rito, hindi namin sila bibigyan ng luwag, hindi namin sila bibigyan ng puwang na paglaruan ng ating hustisya. Nasa ilalim na ng pangangalaga ng pambansang pulisya ang whistleblower sa nawawalang mga sabongero na si Julie Patidongan alias Totoy. Ayon kay Philippine National Police Chief Police General Nicolas Torre III, poproteksyonan ng PNP si alias Totoy hanggat hindi pa naaaprubahan ang aplikasyon nito sa Witness Protection Program. Si Totoy ay binibigyan namin ng nasa protective custody namin siya sa ngayon, but he is already applying for the Witness Protection Program dahil pag siya ay nag-qualify, ito-turn over namin siya sa DOJ. Sa ngayon naman ay madali na yun at nasa kay SOJ na nga ang final say dyan sa kanyang protection. Kinumpirma din ni General Torre na nasa restrictive custody na sa Campo Crame ang 15 pulis na idinadawit rin sa kaso habang isinasagawa ang investigasyon. 3 sa mga ito ang natanggal na sa serbisyo at isa ang malapit na magretiro. Lieutenant Colonel Ania ang pinakamataas na ranggo sa mga isinasangkot. Nakatalaga ang mga ito sa iba't ibang unit ng PNP. Mayroong galing sa mga region at mayroon naman mula sa Area Police Command. Yes, we have placed several personnel under restrictive custody pending the investigation on the missing sabongeros. That we can confirm. And we have partnered with NAPOLCOM for the in-depth investigation of this case to ensure transparency and impartiality and to ensure that really the ends of justice will be achieved. Sinabi din ni General Torre na malaking hamon para sa PNP ang pagsisid sa Taal Lake, subalit hindi ito nangangahulugan na hindi nila ito gagawin. Andiyan na lahat ng challenges eh. Hindi naman ibig sabihin na challenging, hindi na natin gagawin. Dahil challenging siya, hindi natin gawin. We'll try. We'll see how far we can go sa ating mga efforts. Pag hindi kaya, aminin natin na hindi kaya and we'll try another way. Pero kung makaya naman sa normal na tech diving, baka po pwede. Dagdag ni General Torre, bukod sa Taal Lake, kasama na rin aniya sa kanilang iimbestigahan ang lumutang na iba pang lugar kung saan itinapon ang bangkay ng mga nawawalang sabongero. Based on our information, hindi naman sa Taal ang disposal, no? Hindi lang sa lake ang disposal. May mga areas pa. At yan naman ay mga ini-examine na namin. Hindi lang natin pinipreempt para to preclude yung, alam mo na, yung ma-preclude yung pag, may mga tao apektado dyan, gagawa rin siyempre ng paraan yan na pigilin ang efforts ng pulis. Kaugnay nito, tiniyak ng PNP na mabibigyan ng hustisya ang pagkamatay ng mga nawawalang sabongero. Rest assured that the PNP will do its best. We'll give all the efforts to ensure that justice will be dispensed sa case na ito. Wala tayong sisinuhin dito, wala tayong ibang magiging layunin dito, kundi bigyan lang ng hustisya itong mga naging biktima ng case na ito. Nauna nang isiniwalat ni alias Totoy sa media na nasa 30 pulis ang sangkot sa pagdukot at pagtatapon ng bangkay ng mga sabongero sa Taal Lake. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.